Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong update na naman ang ating gagawin ngayon. Ito, grabe na itong mga nangyayari ngayon eh. Si BBM, alam nyo, hindi umubra ang kanyang mga pambubudol patungkol dito sa issue ng courtesy resignation ng kanyang mga gabinete. Hindi umubra ang pambubudol niya dito. Hindi na po mauuto ang taong bayan sa mga ganitong gimmick. Yan ang mga kumakalat na sinasabi ng mga political analyst. Papapatunayan ko sa inyo ngayon. Itong nakikita nyo ngayon, papatunayan ko sa inyo na parang binudo lang tayo sa ginagawa ni Bongbong Marcos, which is hindi naman kumagat ang taong bayan dito. Okay? At hindi talaga tayo kakagat dito. Okay? Yung pinalabas niya na courtesy resignation ng kanyang mga gabinete, drama lang yan, pautot lang yan, pa-effect ba? Papatunayan ko mamaya. Okay. Heto pa, si Bongbong Marcos sinapul ni Nicholas Kaufman, itong attorney po ni former President Duterte, sa isang interview. Okay? Talagang nasabi ko na traidor talaga itong si BBM. Mamaya ipapakita ko itong video na itong si Kaufman, sinabi niya na ang tunay na may kasalanan dito sa nangyari ay si Bongbong Marcos. Mamaya, ipapakita ko yan. At sinabi pa ni Kaufman na on releasing Duterte from ICC, kapag makalabas na si Tatay, and I'm sure, nakakasiguro po itong si Attorney Nicholas Kaufman na makalabas itong si Tatay Digong. Okay? Pero dapat merong state party that is willing to receive former President Duterte. So, ayan, trabaho na yan ng administrasyon. Ang tanong, willing ba si Bongbong Marcos dyan? Kasi kung hindi niya i-receive si Tatay Digong, ang tendency niyan, talagang mapoprove natin na Duterte is talagang a victim of political persecution. Diba? Mamaya, ipapakita ko yung video na yan, ang buong sinabi ni Attorney Kaufman. Okay? Eto, itong si Attorney Salvador Panelo, dating spokesperson at legal counsel ni Tatay Digong, ay nagsalita na po patungkol po sa itong issue ni Bongbong Marcos sa courtesy resignation issue. Okay? Dito, inexplain ni Attorney Panelo kung saan nagkulang ang administrasyon kaya bumagsak ang kanyang rating at isinusuka na ito sa taong bayan. Okay? So mamaya, ipapakita natin yung explanation ni Attorney Panelo. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, itong nakikita nyo ngayon.
ito yung sinabi ko sa inyo na pambubudol na naman ito. Bakit ko ba nasabing pambubudol? Baka akala nyo, Don Mar, bully ka talaga. Bakit ka ba nasabing pambubudol? Ito remember, nagtataka nga ako bakit pinost ito ng Inquirer Ito, Inquirer.net baka akala nyo, this is a series of events. Ito sa May 22, ito tandaan nyo talaga, makinig kayo. Sa May 22, 2025, sinabi po ni Presidente Bongbong Marcos, the people have spoken and they expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. Diba? Sinabi rin niya ito noong interview ni Katunying. Diba? Sinabi niya ito. So, kumbaga, ipinakita ni Bongbong Marcos dito na nakikinig raw siya sa taong bayan. Ang ipinalabas niya dito, nakikinig siya sa taong bayan. At ginagawa niya kung ano yung gusto ng taong bayan. Ganito ang ito nangyari ito May 22. Okay? Tapos sinabi na yun po ang lumabas. Sabi niya May 22 pa rin. Yun po ang lumabas. Kaya po sila tatanggalin para mas maganda pa ang performance ng Pangulo. Ang ibig niyang sabihin dito, ang mga kanyang mga gabinete. Okay? Tatanggalin raw sila. Itong mga gabinete niya, tatanggalin para po mas mapaganda pa ang performance ng Pangulo. Di ba? Tatanggalin mo ang inyong mga gabinete para raw maganda yung performance ng Pangulo. Hoy, mga gabinete, mag-resign na kayong lahat. Iwan nyo si Bongbong. Para ganda siya na. Lahat ng ahensya ng gobyerno, siya na ang gumawa. Okay? Kasi ganyo, ito yung sinabi niya, Yun po ang lumabas, kaya po sila tatanggalin para po mas maganda pa ang performance ng Pangulo. O sige, alisin natin ang inyong mga gabinete lahat, tapos ikaw na lang mag-isa. Okay? Tingnan natin kung anong mangyari. Di ba? Sinabi ito ng Palace Press Officer Claire Castro. Kasi alam naman natin kung ano yung sasabihin ni Claire Castro. Yun rin ang opinion ni Bongbong Marcos. Kaya raw tanggalin. Okay? So, tayo, nag-e-expect tayo na, merong tanggalin. Meron namang ipapasok na bago. Okay? Or, merong mare-retain. Kasi maganda yung performance. Yan ang sigurong ibig sabihin. Di ba? Pero imagine na pina-courtesy resignation mo lahat. So, nag-e-expect tayo, malaki talaga itong pagbabago na ito. Kasi para nga sa taong bayan Budol. Bakit ko ba nasabing budol ito? Itong kanyang pa-effect drama niyang courtesy resignation, bakit ba pa-effect lang ito? Ito. Tingnan nyo. Dito tayo Dito tayo. Marcos new cabinet after reset. Marcos new cabinet raw Tinawag pa niyang new cabinet. Marcos new cabinet after reset. Okay. So tinanggal na raw di umano yung mga kabinete Pero tingnan nyo. Lucas Bersamin, Executive Secretary, retain. Maria Cristina Roque, Trade Secretary, retain. Ralph Recto, ito yung reklamo ng taong bayan, yung gold na binenta, ganun, ganyan. Ralph Recto, Finance Secretary, retain. Akala ko ba tinanggal mo lahat ito? Arsenio Balsacan, Economy Planning and Development Secretary, retained. Amina
Pangandaman Budget Secretary, retain. Frederick Go, retain. Special Assistance for Investment and Economic Affairs, retain. Tess Lazaro, Foreign Affairs Secretary, elevated. Hindi pinaalis, elevated. Hindi elevate pa, ha? Enrique Manalo, Permanent Representative to the United Nations, reassigned. hindi pa rin tinanggal, okay? Jose Ramon Aliling, Human Settlements and Urban Development Secretary, newly named. Newly named. Ang galing, no? May newly named pa. Rafael Lotila, Environment and Natural Resources Secretary, reassigned. Hindi tinanggal, i-reassign lang. Kayo talaga. Sharon Garin, Emergency Secretary o OIC, elevated. Sino hindi matatawag? Pa-effect lang, di ba? Na ang gusto niyang ipakita sa taong bayan na talagang ginawa ko ito para sabihin ng taong bayan na ako po ay tumutugon sa kanilang mga hinanaing at umaaksyon ako para sa taong bayan. Utot mo, Bongbong. Utot mo talaga, Bongbong Marcos. Hindi mo na kami makukuha sa mga ganito. Yung reassign at courtesy resignation mo dito sa mga gabinete mo. In the first place, hindi na naman kami naniniwala sa iyo. Ikaw ang dapat i-reassign. Or ikaw ang dapat tanggalin. Ikaw ang weak. Ikaw ang may kulang. That's my opinion. That's my opinion. Okay? Wala sa gabinete mo ang problema, ikaw. Ito mga gabinete mo, lahat ito mga professional ito. Lahat ito may utak rin ito kasi ikaw ba naman kinukuha ka bilang gabinete. So syempre, malaking tao ka na, marami ka ng pinagdaanan. Pero nagkulang ka sa kanila. Nagkulang ka ng advice, nagkulang ka ng guidance, o nagkulang ka ng support sa kanila. Yan ang sa akin. Kasi busy ka eh. Naiintindihan nila na busy ka. Busy ka concert. Busy ka passion show. Busy ka umiikot ng buong mundo. Utot mo. Ang sarap pa naman ng kape. Eto. Tama na nga yan. Ito. Sinapol itong si Bongbong Marcos ni Attorney Kaufman, itong legal attorney ni former President Duterte sa isang interview. Ano ito? Ipapakita natin. Play. Prosecutor in this case is actually in Manila. Tinatanong siya. Hey, Daddy is working. Tinatanong siya. Itong si Kaufman, yung aking anak pumasok eh. Tinatanong siya, itong si Kaufman, patungkol kay former President Duterte. Sabi niya, ang totoong traitor, ang totoong trahidor, sa Tagalog pa, ang totoong traidor dito sa kaso ni former President Duterte, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Na real talk sila ni Kaufman. Ito, pakinggan nyo Prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the and the true traitor in this case is there in Manila, sitting in the palace. Siya nasabi niya, Grabe. The true traitor in this case is there in Manila, sitting in his palace. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Alangan naman si Attorney Claire Castro.
Pakinggan yung maigi ha. Pakinggan nyo. Ulitin natin. He's actually in Manila, sitting in Wait. prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte He is the person who threw, meaning tinapon, President Duterte here to The Hague. He's here to The Hague. Ikaw yan, Bongbong Marcos. Ikaw yan. Traidor ka, sabi ni Kaufman. Traidor. Huy, traidor ka. Ha? Traidor. Natatawa nga ako kasi sa mga comment section, sabi doon sa aking Facebook page at comment section, Don Mar, hindi mo na nirerespeto ang presidente. Ha? Hindi mo na nirerespeto. Sabi ko, talagang hindi ko nirerespeto. Ha? Sa pambubudol niya sa atin, irerespeto pa ba namin yan? Ha? Siyempre, I still respect him as a person. Okay? Klaruhin natin. Bongbong Marcos, as our president, we respect him as a person, as the president, hayaan natin. But I don't respect sa kanyang pambubudol na ginawa niya sa taong bayan. Klaro ha? Every person, lahat ng tao sa mundo deserve a respect. Yes, deserve a respect. Pero kapag ang tao gagawa ng masama sa inyo, yan ay hindi dapat irespeto yung kanilang ginagawa. Okay? Kaya kung anong gagawin ni Bongbong Marcos, inirespeto natin yan. Pero yung mga kabalastugan na nangyari sa administrasyon natin, ayaw kong irespeto yan. Especially kung yan ay nakakasira sa taong bayan. Di ba? Irespeto ko ba yung Irespeto ko ba yung ginawa niya kay Tatay Digong? Pinaaresto niya ng illegal na pagka-aresto tapos dinala doon sa The Hague? Maraming nasasaktan doon. Maraming mga taong bayan na lumalabas. They are silent, but lumalabas na sila. Noon, nananahimik lang yan. Pero ngayon, lumalabas na. Nagsisigaw na. Nagrarally na. Because they don't like what Bongbong Marcos did to our former president. Di ba? Patuloy. Kasi galit na si, the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign. Tama. Ginamit niya ang Interpol, ginamit niya ang ICC sa kanyang political tool. Yan ang sabi ni Kaufman, Gusto niya ma-erase si Duterte sa Pilipinas, kaya niya pinaaresto. Paano yan? Hindi ma-erase. Kahit pa makulong si Duterte, hindi yan ma-erase. Look at what happened. Bumagsak ang rating mo. Deserve mo yan, Bongbong Marcos. Di ba? Siya ang nagsabi niya si Atty. Kaufman. Ginamit mo ang Interpol, ICC, sa inyong political tool. Dahil may kalaban ka sa politika, ginamit mo ito. At ito namang ICC at Interpol, nagpagamit rin. Yan ang hirap sa inyo. And it won't work. Now, regarding the prosecutor in this case, is actually in Manila. Okay na yan Basta ang sinabi niya dito sa video na ito, ang talagang tunay na traitor o traidor ay si Bongbong Marcos na nandyan sa Manila nakaupo sa kanyang palasyo. Ginamit niya ang Interpol, ang ICC, para sa kanyang political tool. Ginamit niya ito kay Duterte. Okay? Pero, bagsak pa rin. Tapos ito. Paano kapag ma-release na si Tatay Digong at pabalikin na sa Pilipinas, on releasing Duterte from ICC, dapat merong state party
that is willing to receive. Walang iba yan yung gobyerno nating Pilipinas. Okay? Ito. Panoorin natin. No, in order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. Should the government of the Philippines, the president himself, request for the ICC that our former president be brought back to the Philippines, can that be facilitated? Yes. He's been there for 73 days already, held inside the ICC detention facility, attorney. Do you think that we're looking at years or hopefully the soonest possible time that he'll be released? As far as I'm concerned, it's always the soonest possible. As I've told you many times before, there are certain preconditions which have to be met before an individual can be released at the ICC. It's not like one of your run-of-the-mill criminal cases where you can post bail and just get out and go home. No, in order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what we're looking at. It's a long process. It's something which requires a certain degree of diplomacy. Kasi po, ang magre-receive ni Tatay Digong, walang iba yung Pilipinas. Now, sino ang nagpadala kay Duterte dyan? Hindi yung gobyerno natin, yung presidente. Kaya mahirap rin. It will be a long process, ika nga, sabi ni Attorney Kaufman. And let me just come back once again to this whole issue of the elections. Okay, people miss the point. The former president won a landslide victory. Correct. Yes, As far as I'm concerned, that's a finger in the eye to the people who threw him over here. correct. That's the real point of the elections. It was a protest vote. Should the government of the Philippines, the president himself, request for the ICC that our former president be brought back to the Philippines, can that be facilitated? Yes. Okay. I-explain natin ito, okay? Kasi itong si Kaufman, he is very sure, naniniwala siya na talagang makalabas si former President Duterte. Pinagbabasihan niya ang kaso ni Duterte na malabo itong mapagbintangan dito sa mga kasi wala silang maibigay na mga witnesses eh. Meron man siguro pero nahihirapan nga yung kalaban ni Duterte, sina Attorney Conte. Hindi nga sila makapagbigay ng pangalan. Di ba? So, what do I mean by this? Si Attorney Kaufman, confident siya na makalabas si Tatay Digong. Confident siya na wala na, mananalo na si Duterte. Hindi na nga ito siguro aabot ng September, di ba? Yung pre-trial nga masabi kung itong case na ito ay papatuloy o hindi. So, he is confident na mananalo sa pre-trial. Ngayon, kapag okay na, makalabas na si Tatay Digong at sasabihin ng korte ng ICC na okay, parang malabo yung mga ebidensya, so parang hindi na lang itutuloy natin itong kaso ni Duterte. So, i-release si Duterte. Ang tanong, kapag ma-release si Duterte, merong isang state party na magre-receive sa kanya. Walang iba dyan, kundi ang bansang Pilipinas. Di ba? Kasi doon naman siya hinuli. Di ba? Tapos dinala doon sa dahig. Tapos, merong magre-receive sa kanya. Kasi meron namang naghatid sa kanya doon. So, pabalik pa uwi, merong magre-receive. Hindi i-release si Tatay Digong kung walang magre-receive. Ang tanong, ang gobyernong Marcos ba, i-receive ba si Tatay Digong? Yun ang malaking tanong. Sa tingin ko naman, dahil kaaway sila sa politika, hindi talaga yan i-receive. Di ba? Hindi yan i-receive. Kasi po, hindi po ito kagaya ng ibang mga natural lamang na mga kaso. For example, dito sa bansang Pilipinas, na meron kinasuhan ka ng something, no, na criminal charges. Kung bailable yung yung krimen na ginawa mo, pwede kang magbayad. Tapos kung makabayad ka, pwede ka nang makalabas. Hindi ganon dito sa proseso. Dito, kahit nga absuelto ka, kahit nga
sa pre-trial pa lang, nanalo ka na, hindi ka pa rin ma-release kung walang magre-receive sa inyo. O, yan ang ibig sabihin ni Kaufman. Ngayon, sabi niya, this will be a long process. Bakit? Ika nga, long process. Long process kasi hindi ganyan kadali na i-receive ng Pilipinas because we all know na ang Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Sino ba si Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos lang naman ang kaaway ni Duterte. At anong ginawa ni Bongbong Marcos? Siya ang nagpadala, siya ang istrahidor na hindi dumaan sa tamang proseso, illegal arrest ni Duterte na dinala dyan sa The Hague. So kung i-analyze mo, talagang mahirap na i-receive ni Bongbong Marcos si Tatay Digong. Diba? Mahirap. Hindi nila i-receive. That's why that will be a long process. Hindi ko alam kung paano, kaya hindi naman tayo attorney ng international court, international lawyer ito. Ha? So, it will be a long process. Yes, wala problema. He's confident na mananalo sila. Wala problema dyan. Okay? Ang problema, yung bangag. Yun yung problema eh. Wala ibang problema dito kung di si bangag talaga. Oh. So, ganyan. Ganyan po ang proseso. Tapos, sabi niya, okay, all given. Okay, given na yan eh. Hindi i-receive ng Pilipinas. Hindi i-receive ng ating presidente. Kasi kaaway nga eh, di ba? Hindi i-receive. Kasi political issue ito eh. Ginamit nga as political tool. Ika nga, sabi ni Kaufman. Ito ang rebuttal ni Kaufman. Kung kayo, bansang Pilipinas, ikaw, Presidente Bongbong Marcos, kung ayaw mong i-receive itong si Tatay Digong pauwi dito sa Pilipinas, you might consider as well na nag-landslide victory si Tatay Digong sa latest election. Hindi ka ba nahihiya dyan? Landslide. Let us say, national. Iboboto natin sino ang gustong mauwi si Tatay Digong sa Pilipinas at sino yung ayaw. I am very confident na mahal ng taong bayan si Tatay Digong. Kung ikaw, Bongbong Marcos, kung totoo kang nakikinig sa taong bayan, dapat i-receive mo si Tatay Digong pabalik sa Pilipinas. Yun ang lang ang aking masasabi dyan. Kasi, courtesy resignation mo yung gabinete mo kasi sabi mo, nakikinig ka sa taong bayan. Mga drama mo ba? Ang dami mong kadramahan, ang dami mong pautot ba? Drama-drama. O ito nga, sige. Alam ko naman ang Pilipinas nasasaktan sa ginawa mong pagdala kay Duterte dyan sa The Hague. Sige nga, pabalikin mo si Duterte dito sa Pilipinas. Kung totoo kang kung totoo kang may malasakit sa taong bayan, kung totoong nakikinig ka sa amin, halos lahat ng taong bayan gustong mabalik si Duterte dito sa Pilipinas. Sige nga, pakinggan nyo kami. Ibalik mo si Duterte dito. Yan ang sabi ni Panelo eh. Ikaw lang, wala nang iba. Ikaw lang. If gusto mong, kung gusto mong mabilis na makabalik si Tatay Digong, no other than the President of the Philippines. Ikaw yung nagpadala dyan dito sa The Hague. Ikaw rin ang pwedeng makapabalik kay Duterte ng mabilis. Tingnan mo ang ginawa mong kabalastugan. Akala niya siguro na siya na yung gusto ng taong bayan kaya niya ginawa ito kay Duterte. E paano yan? Nung dinala mo si Duterte dyan sa The Hague, bumagsak ang rating mo.
Ang nagsasabi na lang na taas ang rating mo, yung mga bangag vloggers at mga tambalustos vloggers na lang. Sila yung nagpapakalat ng fake news. Kahit sa ang mga survey. Except doon sa mga bayarang survey. Noong birthday ni Tatay Digong, look at what happened. Buong mundo ang nag-celebrate. Buong mundo ha, it's not only in the Philippines, remember, buong mundo. That is a slap on your face, Bongbong Marcos. Sa totoo lang. Ha? Heto. Pakinggan natin si Attorney Panelo. Okay? May kinaugnayan ito eh. Kasi po, sino ba talaga ang tunay na tanggalin? Sino ang dapat nating i-resign? Mga gabinete ba? Gabinete resign o Bongbong resign? Ito, pakinggan natin si Panelo. Now, pagdating naman dun sa sino ba ang dapat natanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating. Correct. Pagtitiwala at kanyang popularidad. Yung the fact na pinaparesign niya yung mga membro ng kabinete, ibig sabihin nun, naniniwala siya na ilan o marami sa kanila ang hindi gumagawa ng kanilang tungkulin at hindi natutugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Kaya pinare-resign niya lahat at tatanggalin niya yung para sa kanya ang nararapat na palitan. Yan ang aking sinabi. Now, pagdating naman dun sa sino ba ang dapat natanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Alam natin, yung mga naunang issue ay yung kaugnay sa mataas na presyo ng bilihin, ang kakulangan ng bigas, yung kakulangan ng matatanda mo na sibuyas, kamatis, bawang, lahat ng mga kailangan sa pagluluto sa bahay. Andun din yung reaksyon ng mababa ang... alam mo, Attorney Panelo, as far as I can remember, siya yung Department of Agriculture Secretary at that time. Yung nagka-problema tayo sa sibuyas, di ba? So siya pa rin ang i-blame natin dyan. So kung may problema po sa DA, so pinapaalis natin siya. Kung siya pa rin ang maghahandle dyan, dapat resign na yan. Sahod, ang kawalan ng lupa, ng walang lupa, trabaho ng walang trabaho. Yun ang mga unang dahilan kung bakit bumagsak ang rating niya. At nung dinagdag pa yung kanyang programa ng pagtugis, pang-aapi, pambubuli, ibipisara, at ito'y kumantong doon sa illegal na pag-aresto, pagdetini at pag-suko ng katawan ni ating Pangulong Duterte sa Hague. Doon talagang tuloy-tuloy na ang pagbagsak. At ito, lalong-lalo na yung huling sinabi ko, yun ang dapat tingnan niya, sino ba? Kung sinasabi niyang wala siyang alam doon, sino ba ang nagpakulo nun? Sangayon sa kanyang DILG secretary. Hindi pa siya aamin? Di ba? Ang sa akin lang dito ba, no? Hindi po, wala po sa gabinete ang problema. Ang problema po, yung away Duterte at Marcos, yun ang problema eh. At dahil nasa posisyon itong si Bongbong Marcos, dahil nasa posisyon siya, ginamit niya ang kanyang posisyon, ang kanyang power. Ginamit niya ang ICC, ginamit niya ang Interpol sa away politika. Now,
If gusto niya, ibalik niya ang rating niya sa dati, unang-una niyang gagawin, ito this is my own opinion, ibalik niya si Duterte dito sa Pilipinas. Yun ang pinakauna. Hindi mo pakialaman yung mga gabinete mo, walang kasalanan sila. Ikaw ang may problema, Bongbong Marcos. Kasama siya doon at plinano nila. Di ibig sabihin, kung mga nagplano noon, DOJ, sino pa ang nagplano noon? Yung DILG, yung National Security, yung Secretary of National Defense. Ibig sabihin, yun ang dapat niyang tanggapin ang mga resignation. Kasi sila ang nagpakulo doon. Assuming na hindi... Di ba? Tama talaga ito si Panelo. Kasi di ba? Mas courtesy resignation niya ang lahat ng gabinete. Kasi bumagsak ang rating niya. Yan ang dahilan niya, di ba? Alam naman natin ang epekto nito na dahil ito sa pagkakulong ni Duterte doon sa The Hague. So sino ang involved doon sa issue na yon? Walang iba, sina John Vic Remulla, Boying Remulla, sila Lacanilao, sila Torre, sila Marbil. Ito yung dapat mong tanggalin, Bongbong Marcos. Ha? Ito yung dapat mong tanggalin. Bakit mo idadama yung ibang mga gabineteng matinong nagtatrabaho dyan? Di ba? Grabe, tumpak itong sinabi ni Panelo dito. Siya kasama sa nagplano. Pero sa ngayon walang naniniwala doon. Dahil ito ang presidente ng bansa, hindi po pwede na wala kang alam doon. Correct. Kaya nga naging perception, mahina ka. Kaya ibig niya ngayong bawiin yun sa pamamagitan ng pagpaparesign ng lahat. So, kumbaga, he's asserting himself. Bakit kaya? Yung ba'y dahil sa yung mga naglagay sa kabinete ng mga masiselang pwesto ay wala rito ngayon sa ating bansa? Yan ang mga haka-haka. Dahil ba wala na yung patron nila pwede ka nang manindigan bilang puno ng Estado. Yan ang mga pinag-uusapan ngayon. Pero, having said that, ito bang pagbabalasa makakatulong sa imay niya? Makakatulong. Kahit na nga marami nagsabi, dapat ang magre-resign dyan, ikaw. Pero, huwag na muna natin yan. Ang issue nga yung pagbabalasa ng kabinete. Makakatulong yon in the sense na pag tinanggal niya yung mga dahilan ng kanyang pagbagsak, kasi ang mga masaselo ng posisyon dyan ay yung Secretary of Justice, yung DILG Secretary, yung Foreign Affairs Secretary, naku, yun. Dapat palitan yun. Sino pa? Yung sa National Security Advisor, yung sa punto ng ekonomiya. Yun ang mga malalaking bagay kung bakit bumagsak ang kanyang popularidad at ang pagtitiwala ng bayan. Pag nagawa niya yun, pwede siyang makabawi kasi may 3 taon pa naman. Pero kung talagang gusto niyang makabawi, isa lang ang gagawin niya. Napakasimple lang. Ibalik niya ang si Presidente Duterte. Kasi, di ba? Kung ano yung analysis ko, pareha kami ni Atty. Panelo. Pareha kami ni Atty. Panelo. At the end of the day, ibalik mo si Tatay Digong, Presidente Marcos. Yan ang punto ko dyan Yan ang punto ko dyan. Bakit kailangan mong i-reshuffle, i-retain, i-elevate, meron ka pang gimmick-gimmick na i-elevate, i-retain, i-reshuffle. Wala ka namang tinanggal Pautot mo lang yan, gimmick mo lang yan, Bongbong Marcos. At wag mo kaming budulin dyan sa mga ginagawa mo. Kasi, kaming taong bayan, hindi na kami mabubudol dyan. Ibalik mo si Tatay Digong dito sa Pilipinas if gusto mong tataas yung rating mo. Tandaan mo yan. Tandaan mo.
Okay, so kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Meron tayong mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? Kaya subscribe rin kayo doon. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.